Umabot sa puntong ipinag-utos ni Donald Trump na itigil ang pambobomba sa Iran, ngunit wala ring naging resulta. Nagkaroon ng pansamantalang katahimikan sa pagitan ng digmaan ng Estados Unidos at Iran. Simula gabi ng Hulyo 24, tumigil na ang mga eroplanong pandigma ng Amerika sa pambobomba sa Iran matapos ang 13 gabing sunod-sunod na pag-atake. Huminto rin ang Iran sa kanilang pag-atake bilang tugon. Ngayon, parehong nagpipigil ang dalawang panig sa pag-atake sa loob ng 3 araw. Ayon sa Iran, titigil sila sa pag-atake kung gagawin din ng Estados Unidos. At nagsimula ang Iran na makipag-usap sa Oman tungkol sa seguridad ng pagdaan sa kipot ng Hormuz. Pero ang pinaka-interesante dito ay hindi lang ang mismong pagtigil ng mga labanan, kundi ang dahilan nito. Dahil si Trump ay tumigil hindi dahil nanalo na siya. Tumigil siya dahil naubusan na talaga ng bala ang Amerika. Hindi na ito mga salita ng mga mamamahayag na kinamumuhian ni Donald Trump. Hindi. Ang pangunahing komandante ng Estados Unidos sa gitnang silangan ay diretsong nagulat sa White House na wala nang saysay pang umatake pa. At ang pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng sandatahang lakas ay nagbabala kay Donald Trump na ang pagpapatuloy ng malaking digmaan ay napakadelikado at mauubos ang supply ng mga misail na pangharang ng Patriot. Lumabas na nakakalusot ang mga atake ng Iran sa Estados Unidos nitong mga nakaraang araw. Dahil literal na kulang na sila ng mga Patriot Interceptor. At dito ngayon, lumilitaw ang pangunahing tanong na labis na ikinababahala ng mga opisyal ng Amerika. Paano gagamitin ng Rusya at Sina ang kakulangan ng bala sa hukbong sandatahan ng Estados Unidos? Pero si Donald Trump ay mayroon ng sinisisi para sa hinaharap. At ito ay si Joe Biden na nagbigay ng arma sa Ukraine. Ako si Alexei, Pichi, Pechi. Pag-usapan natin ito. Kakaiba ang katahimikan sa gitnang silangan. Tuloy-tuloy ang digmaan, eskalasyon, tapos biglang huminto. Walang naging resulta pero huminto ang digmaan. Sa madaling salita, tara't pag-usapan natin. Bago tayo magsimula, paki-subscribe sa YouTube channel na ito. Malapit na tayo sa 300,000 subscribers. Maraming salamat kung mag-subscribe kayo. 1 segundo lang ito ng oras ninyo. Magpapasalamat talaga ako sa inyo para dito. Kaya, sisimulan ko sa kung paano nga ba nagsimula ang pansamantalang paghinto sa digmaan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa totoo lang, noong gabi ng Hulyo 24, ang Estados Unidos ng Amerika, nang walang anumang paliwanag o opisyal na pahayag, ay basta na lang tumigil sa pag-atake sa Iran. Ginawa pa nila ito ng tahimik, walang opisyal na pahayag. Basta na lang sila tumigil sa pag-atake. Matapos ang 13 gabing sunod-sunod na pag-atake at palitan ng suntok ng magkabilang panig, ang katahimikang ito ay nagtatanong, ang susunod na hakbang ni Donald Trump? Noong linggo, sinabi ng hukbong sandatahan ng Iran na itinigil na ng Tehran ang kanilang mga ganting atake matapos huminto ang Estados Unidos. Maraming analista ang nagtatanong, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kailangan pang simulan muli ang digmaan? Noong kalagitnaan ng Hunyo, pumirma sila ng kasunduang pangkapayapaan at nagdeklara ng tigil putukan. Bakit pa uulitin ang digmaan para lang sa 2 linggo para pagkatapos ay manahimik na lang tungkol dito? Ganito, inilahad ng Iran ang posisyon nila. Ititigil ng Tehran ang pag-atake kung hihinturin ng Estados Unidos, ngunit may mahalagang paglilinaw. Ayon sa isang source mula sa Iran, hindi umaasa ang Tehran na ang desisyon ni Trump na pansamantalang ihinto ang mga pag-atake ay senyales ng seryosong pagbabago ng posisyon ng Amerika sa negosasyon. Ibig sabihin, may duda ang mga Iranian. Sabi nila, siguro pansamantalang pahinga lang ito, kaya hindi kami masyadong umaasa. Kasabay nito, hinikayat ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran na huwag paniwalaan ng chismis tungkol sa negosasyon ng Tehran at Washington. Samantala, sinabi ng tagapagsalita ng Ministeryo ng Ugnayang Panlabas ng Iran na si Bagay na wala talagang anumang negosasyon na isinasagawa sa mga Amerikano. Inanunsyo ng Iran na pansamantalang ihihinto nila ang pag-atake laban sa mga Amerikano at kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Sa mga desalination plant na yon, pati na rin sa mga planta ng kuryente sa mga bansa sa Persian Gulf, iyan ang mga pinupunteriya ng Iran sa buong panahong ito at dahil umiiwas sa mga pag-atake ang Washington, tumutugon ng kapareho ang Iran. Gayunpaman, patuloy pa rin kinokontrol ng Iran ang kipot ng Hormuz. Sa nakaraang 1 araw, 6 na barkong nagtangkang dumaan sa kipot na ito ang pinahinto ng militar ng Iran. Kasabay nito, inihayag ng Tehran ang pag-usad ng negosasyon nila sa Oman. Ibig sabihin, ang bansang katabi ng makitid na bahagi ng kipot na ito tungkol sa mga pangkalahatang prinsipyo at mga operasyonal na mekanismo ng paglalayag sa kipot ng Hormuz.
At dito may isang napakahalagang punto na kailangan nating tandaan. Ang Iran at Oman ay kasalukuyang tinatalakay ang pagpapatupad ng tinatawag na service fee para sa pagdaan sa kipot ng Hormuz. Laban dito ay mariing tumututol ang Washington. Mas tama sigurong, sabing tumutol non, hindi tumututol. Ngayon, tila hindi na nila pinapansin ang posisyon ni Donald Trump. Malinaw na ipinaliwanag ni Ismail Bagay, tagapagsalita ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Iran, ang posisyon ng Iran sa negosasyon. Huwag pansinin ang spekulasyon sa media. Wala kaming negosasyon sa Estados Unidos. Isinasagawa ang aming mga negosasyon kasama ang Oman at nakatuon ito sa mga hakbang na kinakailangan para matiyak ang kaligtasan ng pagdaan sa Strait of Hormuz. Ibig sabihin, hayagang itinatanggi ng Iran ang direktang negosasyon sa Amerika. Kahit na sinabi ni Trump noong Biyernes ang kabaligtaran at iginiit na may pag-uusap ang Washington at Tehran at na ang Iran ayon sa kanya ay nagiging mas seryoso araw-araw. Hindi siya papayag maningil sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Iyan ang pahayag ni Trump noong Biyernes pero nitong Lunes sinabi ng mga Iranian, "Huwag yun na lang pansinin, may sarili kaming negosasyon, walang Amerikano roon." Dito lumilitaw ang pangunahing tanong, bakit nga ba talaga huminto si Donald Trump at bakit tahimik na itinigil ng Estados Unidos ang digmaan? At dito, itinuturo ng buong Amerikanong media ang iisang dahilan, ang kakulangan ng armas ng hukbong sandatahan ng Estados Unidos ng Amerika. Hindi lang liberal, kundi pati konserbatibong media ang nagsusulat tungkol dito. Sabi rin ng Fox News, may mga problema talaga dito. Nakakatakot talaga itong pakinggan. Ang hukbo ng pinakamalaking bansa, ang higanteng superpower na ito, na uubos ng armas. Sabi ng Axios, ayon sa dalawang source na may alam sa posisyon ng militar ng Estados Unidos, agarang lumapit si Admiral Brett Cooper, punong komandante ng US Forces sa gitnang silangan, sa White House at inirekomendang itigil ang kampanya ng pambobomba sa paligid ng Strait of Hormuz. Dahil ayon sa kanya, ito ay umabot na sa hangganan ng pagiging epektibo. Wala na raw saysay ipagpatuloy ang pambobomba. At iniulat ni Brett Cooper sa White House, nakakaunti na lang ang mga high-value target na may saysay pang atakihin. At least, hanggang hindi pa nagdedesisyon si Trump na itaas ang conflict sa antas ng malawakang labanan. Sa madaling sabi, ayon kay Brett Cooper, pakinggan nyo, tumigil na tayo. O kaya ay magpatuloy tayo sa ganap na digmaan. Ang ikatlong senaryo ay puro walang kwentang pagpapaputok ng mga raketa at bala. Sabi niya, itong sitwasyon na ito ay hindi kapayapaan, hindi rin digmaan, at wala itong dinudulot kundi kakulangan ng mga bala. Sabi niya, kaya't alinman sa tumigil na tayo o di kaya ay magpatuloy na tayo sa susunod na yugto ng digmaan. Pero hindi pa yon lahat dahil may ikalawang senaryo pa. Ibig sabihin, hindi kayang isakatuparan ni Trump ang paglala ng digmaan na yon. Ang pinuno ng pinagsamang komite ng mga hepe ng Estado Mayor, General Dan Kane, ay pribadong nagbabala kay Donald Trump na teknikal na posible ang pagsisimula muli ng malalaking operasyong militar laban sa Iran, syempre, ngunit ito ay mapanganib at mauubos ang mga reserba ng mga interceptor na kontramisil na available sa Komandong Sentral ng Estados Unidos. Tinutukoy dito ang mga Patriot Interceptor at iba pang mga sistema ng depensang panghimpapawid sa gitnang silangan. Ang banta sa mga reserba ng interceptor ay isa lamang sa maraming konsiderasyon na naging dahilan kung bakit napakadelikado ng pagbabalik sa malakihang digmaan ayon sa Axios. Pero si Trump at gaya ng lumalabas, may pampulitikang pagtutol. Ayon sa CNN, si pangalawang Pangulo J.D. Vance ng Estados Unidos ay una talagang tutol sa operasyong militar na ito. Sa pagpupulong kasama ang Pangulo sa White House noong Biyernes, nagpahayag siya ng pagdududa tungkol sa paglala ng digmaan. Ibig sabihin, hindi lang militar ang pumipigil kay Trump, kundi pati na rin ang sarili niyang pangalawang Pangulo. Pagkatapos ng pulong noong Biyernes, matapos magpahayag ng pangamba sina Kane at iba pang tagapayo, nagpasya si Trump na pansamantalang ihinto ang mga pag-atake. Ipinaliwanag ng permanenteng kinatawan ng Estados Unidos sa UN na si Mike Watts sa publiko na binibigyan ni Trump ng kaunting puwang ang negosasyon. Yan ang kanyang sinabi, hindi ko mga salita. Sa totoo, iba ang tunay na dahilan ng pagtigil ng operasyong militar. Sa kabila ng diplomatikong pahayag, may tunay pa rin problema. Noong Marso pa lang, binibigyan diin ko, noong Marso ito, sa pagsisimula pa lang ng yugtong ito ng digmaan, ayon sa Fortune,
Itinala ng mga eksperto, mga 25 sa kabuuang reserba ng mga sistema ng CAAT ang nagamit para protektahan ng Israel laban sa mga ballistic missile ng Iran noong nakaraang taon sa 12 araw na digmaan. Narito ang CP. Ang mga missile na ito ay talagang kulang na at hindi kami nakabili ng sapat bago magsimula ang yugtong ito ng labanan. At ngayon, malamang na nakagamit pa tayo ng ilang daan pa. Si Trump ay nag-post noong Biyernes sa Truth Social na ilang defense contractors ay pumayag na 4 na beses dagdagan ng produksyon ng armas at ang sabi niya sa pinakamabilis na paraan. Na gaya ng alam ninyo ay pag-amin na rin na talagang kulang ang armas at kailangan talagang pabilisin ang paggawa nito. Kapansin-pansin kung paano nataranta ang White House. Si Waltz mismo sa mga Sunday broadcast ay parehong kinukumpirma at binabaliwala ang problema sa mga reserba. Sa programa ng CBS News, tinawag niyang lubos na kalokohan ang pahayag na kulang ang Estados Unidos sa firepower sa gitnang silangan. Narito ang kanyang sinabi. Hindi lang kumpleto ang ating gamit sa labanan, kundi may dumarating pang dagdag na kagamitan. Ngunit ipinapahiwatig ni Trump na kulang ang mga missile kahit tiniyak ng militar. Na ang lahat ng pambobomba base sa utos ni Trump ay nawala ng saysay. Mas malawak ang problema, pati sa geopolitical na aspeto. Ang mahalaga para sa atin mga Ukrainyano at pangunahing inaalala ng mga opisyal ng Amerika ay kung paano sasamantalahin ng Russia at China ang kakulangang ito. Diretsahan ito ang isinulat ng New York Times at ito ang kanilang sinabi. Nababahala ang mga opisyal ng Amerika na maaring isaalang-alang ni Vladimir Putin at Xi Jinping ang pagbawas ng supply ng militar ng Amerika sa kanilang mga desisyon sa hinaharap. Ang Russia pagdating sa Ukraine at Europa at China pagdating sa Taiwan. Alam mo na, parang sinasabi nila na hindi naman walang hanggan ang mga stock ng Patriot Interceptor. Bawat Patriot na ginamit sa Persian Gulf para protektahan laban sa ballistic missile ng Iran, yun din ang Patriot na. Sa kasamaang palad, hindi mapupunta sa Ukraine, Taiwan, Europa o kahit kanino. Kung ang Amerika, pasensya na, naubos na ang reserba nila dahil sa Iran, matutukso si Vladimir Putin na habang ang Estados Unidos ng Amerika ay pagod at abala, maaring puwersahin ang Ukraine at subukan ang NATO dahil maaring hindi sapat ang payang pansiguridad ng Amerika para sa lahat ng front ng sabay-sabay. Pansinin, 3 sunod na gabi nang pinabagsak ng Romania ang mga drone. Mga Russian na drone gamit ang kanilang mga F-16 na fighter jet. Ibig sabihin, inaalam na nila ang sitwasyon. At ngayon, ang parehong pahayagan na New York Times ay inilalarawan din ang pangkalahatang kalagayan ni Donald Trump at hindi ito masyadong maganda para sa kanya. Ayon sa publikasyon, napunta si Donald Trump sa bitag at unti-unting nasisira ang kanyang pagkapangulo. Sinusubukan niyang takasan ang digmaan, ngunit wala siyang takas. Sinasabi ngayon na maaring maging isa na namang walang katapusang digmaan ng Amerika ito. Ang mga layuning itinakda ni Donald Trump ay halos hindi pa rin natutupad. At susunod ay babasahin ko ang sinabi ng New York Times. Hindi niya nakontrol ang mabilis na pagtaas ng presyo ng mga ito, ng langis, o ang epekto ng mga iyon sa stock market. Gumagsak muli ang pagpapadala ng kalakal sa pinakamababa. Ngayon, isa pang estratehikong ruta sa pagitan ng Dagat Pula at Golpo ng Aden ang nanganganib. Ang tinutukoy dito ay ang Bab el-Mandeb na kipot. Kahit nagbanta ang Pangulo na sakupin ang isla ng Hark, kung saan nag-e-export ng langis ang Iran o kontrolin ang imbakan sa ilalim ng lupa ng pinayamang uranium, hayagan niyang inamin na ayaw niyang magpadala ng mga tropang panlupa. Ayon sa mga aide ng Amerikanong presidente, dahil sa mga limitasyong ito, labis na dismaya si Trump at naging mas hindi mahulaan. Pinakamahalaga, wala siyang malinaw na plano paano wasakin ang programang nuklear ng Iran. At isa pang CP mula sa New York Times, sumali siya si Tunggalian na halos walang plano para manalo. Ngayon, sinusubukan niyang makaalis sa Tunggalian ng hindi napapahiya kahit hindi na pinag-uusapan ng panalo. Ngayon, binanggit ng publikasyon ang 3 opsyon para sa administrasyon ng Estados Unidos. Karagdagang paglala ng militar, pagpapalakas ng ekonomikong presyon sa Iran, o kaya mag-anunsyo na naabot ng layunin at umatras sa sigalot na tipong nakuha na namin gusto namin tapos na. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pag-iingat ay ang pagkaubos ng reserba ng armas.
Batay sa datos ng Sentro ng Estratehikong at Pandigdigang Pag-aaral, maaaring nagamit na ng Estados Unidos ang hanggang kalahati ng reserba ng ilang interceptor missiles matapos ang 13 gabi ng pag-atake ayon sa mga opisyal ng Amerika. Umabot na ito sa critical na mababang antas. Ibig sabihin, mas mababa na ito sa kalahati. Mahalagang bigyan din dito ang isang importanteng punto, ang pansamantalang paghinto ng digmaan sa Golpong Persiko sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ay hindi pa kapayapaan dahil ang digmaan ay kumakalat sa mga kalapit na front. At ito rin ay kailangang maunawaan. Sa weekend, kahit tahimik sa paligid ng kipot ng Hormuz, lumitaw ang mga bagong sentro ng digmaan. Ang unang sentro ay Dagat Pula. Ang mga Houthi ng Yemen mula sa Ansar Allah na suportado ng Tehran ay naghayag ng panibagong pag-atake sa Saudi Arabia. Umatake ang kanilang mga drone. Pakinggan ninyo. Ang mga pipeline ng langis mula silangang bahagi ng bansa patungong Yanbu sa Pulang Dagat. Ayon sa mga Houthi, ito ay tugon sa paglabag ng airspace ng Yemen ng mga drone mula sa panig ng Saudi. Ibig sabihin, pati ang ikalawang estratehikong ruta sa pagitan ng Pulang Dagat at Golpo ng Aden ay nanganganib na rin. Hayaan ninyong ipaliwanag ko para sa inyong pagkaunawa, baka may nakaligtaang makinig. Sa mga Saudi, may dalawang opsyon ng pag-export ng langis. Dadaan sa kipot ng Hormuz mula Golpong Persiko, papuntang Armur at palabas sa karagatan. O kaya, na yon ay sinarado ng Iran. O meron ding oil pipeline na may habang 1,200 kilometro na tumatawid sa buong bansa. Mula Golpong Persiko, tatawid sa buong bansa papuntang Pulang Dagat. Dito matatagpuan ang port ng Yanbu kung saan pwedeng ikarga ang langis at ilabas sa kanal ng Suez o kipot ng Bab el Mandeb. Pero ngayon, inaatake na ng mga Houthi ang oil pipeline na ito. Ibig sabihin, may totong panganib na pwedeng maputol ang pag-export ng langis ng mga Saudi. Ang pangalawang sentro ng digmaan ay ang Iraq. Inanunsyo ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Saudi Arabia na sabat at nawasak ng kanilang depensang panghimpapawid ang ilang drone na nagtangkang umatake sa mga pasilidad sa kabisera at sa silangan ng bansa. Ayon kay General Major Turki Al-Maleki, tagapagsalita ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Saudi Arabia, ang mga drone ay inilunsad mula sa Iraq. Malamang na ng mga milisyang suportado ng Iran. Ganito ang sitwasyon, tila tahimik sa paligid ng Hormuz Strait. Pero ang mga puwersang proxy ng Iran, gaya ng mga Houthi sa Yemen at mga maka-Iran na milisya sa Iraq, patuloy pa ring umatake sa Saudi Arabia. At ang mga pag-atakeng ito ay nagpapakita na ang sigalot na nakaapekto na sa supply ng enerhiya sa pamamagitan ng Strait of Hormuz ay maaari ring makaapekto sa isa pang mahalagang natitirang rutang pandagat at, dagdag pa rito, muling pasiklabin ang digmaang sibil sa Yemen. Ano ang dapat gawin dito? Wala pang sagot si Donald Trump. Konklusyon, may marupok na paghinto ng putukan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Handa ang Iran na wag umatake kung hindi ito aatakihin at makipagkasundo sa Oman tungkol sa pagdaan sa Strait of Hormuz. Gayunpaman, nag-aalinlangan pa rin ng Iran at patuloy na inaatake ng kanilang mga proxy ang Saudi Arabia mula sa dalawang panig, galing Yemen at Iraq. Ang pinakamahalagang aral na dapat makuha mula sa buong kwentong ito ay ito. Huminto si Trump hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kahinaan. Ang mga general niya, sina Admiral Cooper at Kane, pinuno ng pinagsamang staff, sinabi nila sa kanya na delikadong nauubos ang Patriot interceptor missiles dahil sa malaking digmaan. Ang Vice Presidente Vance ay tutol din sa eskalasyon. Ayon kay Trump, kailangang apurahang mag-order ng armas sa mga kontratista 4 na beses na mas marami. Sa huli, mukhang naabot na ng Amerika ang hangganan ng kanilang mga bala. Isa itong direktang senyales para sa atin. Kung naubos na ng Estados Unidos ang supply nila sa digmaan laban sa Iran, maaaring isipin ni Vladimir Putin na kulang ang mga Patriot ng Amerika para sa Ukraine. Ito ang dahilan kaya pursigido si Volodymyr Zelensky na magkaroon ng sariling produksyon ng interceptor sa ilalim ng lisensya ng mga Amerikano para hindi aasa sa imbakan ng Amerika na ayon sa natuklasan, sa totoo lang ay hindi naman pala walang hanggan. Ganon din ang pagtingin ng Tsina sa Taiwan. Ang digmaan sa gitnang silangan ay direktang nakakaapekto sa laban ng Russia sa Ukraine. Ibig sabihin, sa bawat inilunsad na interceptor na ngayon sa kasamaang palad ay hindi nasasapat para sa atin. At bukas,
Hulyo 28, si Zelensky ay makikipagkita kay Trump sa Washington at ang usapin tungkol sa Patriot ay magiging isa sa mga pangunahing paksa doon. May hiwalay na episode na ako tungkol dito, kaya bisitahin ang channel at panurin ito para hindi maulit. Dito ay maglalagay muna ako ng ellipsis. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyon lang po. Ingatan ninyo ang inyong sarili.